Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Noong July 30, 2020, ipinresenta ng mga otoridad sa harap ng publiko si Ruben Eclio Jr. Siya ay tinugis ng mga kapulisan dahil siya ang di umanong pumatay sa kanyang asawa na si Alona Bacolod Eclio noong January 2002. At siya din ang di umanong itinuturo na mastermind sa pagmasakir sa 4 na miyembro ng pamilya nito noong June 2002 sa Mandawi City, Cebu. Ang nangyari kay Alona at sa kanyang pamilya ay naging paraan ng mga otoridad para tingnan ng maigi ang pagkatao ni Eclio Jr. Doon ay nakita nila na hindi lamang pala ito leader ng isang relihiyosong samahan, pero isa din itong makapangyarihang politiko sa kanilang bayan. Ating pag-usapan ngayon ang buhay, tagumpay at pagbagsak ni Ruben Eclio Jr. na tinawag din bilang Supreme Leader ng Philippine Benevolent Missionaries Association o kilala bilang PBMA. Upang mas lalo natin na maintindihan kung paano nagsimula ang PBMA at ang buhay ni Ruben Eclio Jr., ay kailangan nating malaman ang pagkatao ng kanyang ama na si Ruben Eclio Sr. na may malaking bahagi at impluwensya sa kanya. Si Eclio Sr. ay ipinanganak sa isang mahirap na pamilya noong December 9, 1934 sa isla ng Kabilan na parte ng Dinagat Islands. Ayon mismo kay Eclio Sr., nagsimula siyang bumiyahe sa mga maliliit na bayan sa Central Luzon noong siya ay 8 taong gulang pa lamang. Ayon naman sa kanyang biography, nakamit niya ang kumpletong pakikipag-isa sa divine power nang siya ay 12 taong gulang noong siya ay nanatili sa kabundukan ng ilang araw. Pumunta siya sa Estados Unidos noong 1952 para dumalo sa survey study tour at bumalik siya ng Pilipinas noong 1953. Pagkalipas lamang ng 2 taon ay pinakasalan niya si Glenda Buray at ang kanilang pagsasama ay nagbunga ng 8 anak. Bilang isang misyonaryo, bumiyahe siya sa iba't ibang lugar sa Davao, Bukidnon, Leyte at Samar sa pagitan ng 1950s at 1960s. Noong 1960s ay ang unang pagkakataon na nagkaroon siya ng mga tagasunod at ang mga ito ay tinawag niyang First 13. Sa pagdaan ng mga taon ay sinimulan na rin niyang sabihin na siya ay magkakayahan na makipag-usap sa mga espiritu at di umano ay nakakapagsalita siya ng iba't ibang lingwahe tulad ng Arabic, Aramaic, Hebrew at Sanskrit. Dahil sa karamihan sa mga lingwaheng alam niya ay ginagamit ng mga tao noong unang panahon, di umano ay kaya niyang basahin ang nilalaman ng Akashic Records. Ang record na ito ay koleksyon ng mga kaganapan, kaisipan, salita, damdamin, mga layunin na naganap sa nakaraan, kasalukuyan o hinaharap ng lahat ng mga nilalang at may buhay sa mundo na hindi lamang limitado sa mga tao. Noong 1963, sa lumalagong kasikatan niya at ng kanyang samahan, pinasok ni Eclio Sr. ang politika at tumakbo at nanalo siya bilang mayor ng Dinagat Island. At ang posisyon na ito ay kanyang nahawakan sa loob ng 24 na taon hanggang sa kanyang kamatayan noong 1987. Ito ang nagpakita sa mga tao na si Eclio Sr. ay hindi lamang isang spiritual leader, pero isa rin siyang maimpluwensyang tao sa politika. Noong 1965, si Moises Eclio na kapatid ni Eclio Sr. ay opisyal na itinatag ang Philippine Benevolent Missionaries Association o PBMA. Doon ay sinabi niya sa kanyang mga tagasunod na dapat siyang tawagin ng mga ito bilang Divine Master. Pero hindi naman nagpatalo si Eclio Sr. at sinabi niya rin sa mga tao na siya ay may kakayahan ding magpagaling na may mga sakit. Kaya niyang buhayin ang isang patay, makipag-usap sa mga espiritu,
Meron siyang mental telepathy at kaya niyang malaman at makita ang mga mangyayari sa hinaharap. Ito ang unang pagkakataon na narinig ko ang PBMA, kaya para malaman ko kung ano ang paniniwala nila ay pumunta ako sa kanilang website. Ayon sa website, ang kanilang paniniwala ay pinaghalong mga turo mula sa Kristyanismo, Buddhism, Hinduism, Judaism at Akashic doctrines. Walang nakakaalam kung meron bang nangyaring problema sa magkapatid, pero hindi nagtagal ay opisyal na kinilalang leader ng PBMA, si Ecleo Sr. Ang mga miyembro ng PBMA ay nayinig dahil sa dalawang pangyayari. Ang una ay dahil noong 1987 ay pumanaw si Ecleo Sr., kaya ibinigay niya ang pwesto sa kanyang panganay na anak na si Ecleo Jr. Si Ecleo Jr. ay dating musician at recording artist. Kalaunan ay tumakbo siya sa public office at naluklok siya bilang mayor ng San Jose, at pagkatapos ng ilang taon, siya ay naging isang congressman sa distrito ng Dinagat Islands. Ayon sa report ng Philippine Center for Investigative Journalism, pagkatapos opisyal na naging probinsya at inihiwalay ang Dinagat Islands sa Surigao del Norte noong 2006, halos 16 na kamag-anak at 7 sa 8 anak ni Ecleo Sr., pati ang kanyang asawa ay nakaupo sa iba't ibang pwesto sa local government doon. Pinamunuan niya ang PBMA na meron ng mahigit kumulang na 3.5 million followers sa 15 bansa, at ito ay lumalago pa base sa records ng PNP. Ang kanilang mga tagasunod ay tinawag si Ecleo Jr. bilang reincarnation ni Jesus Christ, pero bukod kay Hesukristo ay naniniwala din sila na may iba pang mga espiritu na gumagabay dito. Ang kanilang samahan ay nagtuturo din kung paano mo maisasalba ang iyong kaluluwa. Ayon sa kanilang website, bawat miyembro ng samahan ay binibigyan ng singsing na simbolo na ikaw ay miyembro ng PBMA. Nakalagay din doon ang pagkakaroon ng singsing ay ang patunay na ikaw ay makakapunta sa langit. Sila ay naniniwala din sa reincarnation sa langit at sa impyerno. Para sa kanila, ang langit ay isang lugar na makikita sa malalim na parte ng dagat na matatagpuan sa Surigao. Samantalang ang impyerno naman ay pwede mong mapuntahan sa pamamagitan ng isang pintuan na matatagpuan sa isa sa mga bahay ni Ecleo Sr. Kilalang kilala ang PBMA dahil halos lahat ng kanilang miyembro ay di umanong may kakayahan na magpagaling ng may mga sakit. Ang balitang ito ang nakakuha ng atensyon ng mga Pilipino sa loob at labas ng bansa, at ito ang naging dahilan para dumami ang mga tagasunod ng mga Ecleo. Bawat bagong miyembro ay sinasabihan nila na ang pinagmula ng kanilang kakayahan ay nanggaling mula kay Ecleo Sr. Kung nagtataka ka kung bakit naging mayor si Ecleo Sr. ng 2 dekada at marami ang naniniwala sa kanya bilang PBMA leader, ay dahil na noong panahon na siya ay nakaupo bilang mayor, ay isa siya sa mga lumalaban sa mga gerilya at mga komunista sa Mindanao at Visayas. Hindi lamang mga tao ang may gusto sa kanya at kanyang organisasyon, pero pati na rin ang local government sa kanilang lugar dahil sa kanyang mga ginagawa. Ayon sa article ng Philstar, halos lahat ng miyembro ng PBMA ay miyembro din ng grupo na tinawag na Ilagas na lumaban sa Moro National Liberation Front o MNLF kasama ng militar. Bukod sa paglaban sa mga gerilya ay nagtuturo din ang PBMA ng tinatawag na clean living. Sila, lalo na ang mga lalaki, ay dapat walang bisyo, bawal gumamit ng droga at bawal magsugal. Dahil kung ito ay nilabag mo, ikaw ay tatanggalin sa samahan. Bukod sa singsing na pagmamay-ari ng mga miyembro ng PBMA ay may napasa din ako na noong 70s at 80s ay karaniwan na nagmamay-ari ang mga ito ng libereta. Ang libereta ay merong Latin inscription na pininiwalaan na isang dasal para di umano ay lagi silang ligtas sa anumang kapahamakan. Nang maging leader ng PBMA si Ecleo Jr., napansin nila ang pagkonte ng mga taong umaanib sa kanila. Pero hindi nag-alala ang buong pamilya ng Ecleo dahil marami silang mga kamag-anak sa politika.
Pero ang kanilang tila tahimik na pamumuhay ay nayinig dahil noong 2002, ang asawa ni Eglio Jr. na si Alona Bacolod ay natagpo ang patay. Ang katawan ni Alona ay natagpuan sa loob ng isang garbage bag sa ibabang bahagi ng bangin sa Cebu noong January 2002. Sa inisyal na investigasyon, ang mga otoridad ay naniniwala na ito ay sinakal. Nang lumabas ang autopsy, ang katawan nito ay puno ng mga galos at ang medical examiner ay kinumpirma na ito ay binugbog muna bago sinakal na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Nang malaman nila ang pagkakakilanlan ni Alona, agad pinuntahan ng mga kapulisan ang kanyang pamilya sa Cebu. Ang mga ito ay mabilis na itinuro na ang tanging tao na maaaring gumawa nito sa kanilang kapamilya ay ang asawa nito na si Eglio Jr. Ayon sa salaysay ng kapatid ni Alona na si Joyceville o Joseville, noong gabi ng January 5, pumasok siya sa bahay ng mag-asawa para uminom ng tubig. Pero napansin niya na si Eglio Jr. ay tila hindi mapakali. Pagkatapos niya makainom ng tubig ay umalis na siya ng bahay pero bumalik din siya dahil sa masama niyang kutob. Pagkabalik niya sa loob ng bahay ay di umanong nakita niya si Eglio Jr. at ang driver nito na may ikinakargang itim na garbage bag sa trunk ng sasakyan nito. Dahil sa salaysay ng kapatid at ng ibang mga witnesses, nagkaroon ng probable cause ang prosekusyon para magsampa ng kasong parricide kay Eglio Jr. Dahil din sa probable cause na ito, ay nabigyan sila ng judge ng search warrant upang halugugin ang bahay ng mga Eglio sa Cebu. Doon ay nakakita sila ng mga dugo sa banyo, bedsheet, doorknob at sa floor mat. Pagkalipas ng ilang araw ay nakita naman ng mga otoridad ang inabandonang sasakyan nito na Toyota Corolla na pinaghihinalaang ginamit sa pagdispatcha sa katawan ni Alona. Ang forensic team ay nakakita ng bloodstains sa trunk ng sasakyan na lalong nagpatatag sa kanilang kaso. Pero ang problema ay nakapagtago na agad si Eglio Jr. Merong nagtip sa mga otoridad na ang politiko at ang driver nito ay pumunta na ng Surigao City. At ang malala, ito ay di umanong ineskortan pa ng isang sarhento ng Armed Forces of the Philippines. Iniutos ng judge na takipin si Eglio dahil nailabas na ang warrant of arrest dito. Nang malaman nila na ito ay nasa Dinagat Island, noong June 19, 2002, alas 5 ng hapon, ang pinagsanib na puwersa ng 150 na kapulisan, 20th Infantry Battalion ng Armed Forces of the Philippines at 2 MG-520 helicopters, sinugod nila ang Dinagat Island para arestuhin si Eglio Jr. Pero sa kanilang gulat ay hindi sila nakalapit sa mansyon dahil hinarap sila ng mahigit kumulang 2,000 tao na taga-suporta nito na lahat ay miyembro ng PBMA. Ang mga ito ay gumawa ng barikada gamit ang kanilang mga katawan para pigilan ang mga otoridad na arestuhin ang kanilang Divine Master. Ang pangyayari mula dito ay magulo na dahil ayon sa mga reports, ang mga armadong miyembro ng PBMA ang unang nagpaputok at gumanti lamang ang mga otoridad. Ang palitan ng putukan ay umabot ng 3 oras. Ayon sa militar, sila ay pinuputukan ng 30 elite security team ng PBMA na kilala din sa tawag na White Eagles. Habang ang mga otoridad at militar ay ginagawa ang lahat para maaresto si Eglio Jr. sa Dinagat Island, ang mga kapulisan naman sa Mandaue City, Cebu ay naging abala din dahil ang pamilya ni Alona ay minasaker ng isang lalaki. Gamit ang isang machine gun at Ingram na baril o mas kilala sa tawag na MAC-10, pinaulanan nito ng baril ang buong bahay ng pamilya ni Alona. Si Ben na kapatid nito, ang kanyang ina na si Rosalia at ang ama niya na si Elpidio ay agad namatay sa pamamaril, habang ang kanyang kapatid na si Ricky at Evelyn ay isinugod naman sa ospital. Namatay si Evelyn sa ospital pero sa awa ng Diyos ay nakaligtas si Ricky. Ang mga witnesses na nagawang makapagtago habang tinitingnan ang nangyayari ay sinabi na kahit sugatan na ang mga biktima
ay nilapitan pa rin ang mga ito ng lalaki at binaril isa-isa para masigurado na patay na talaga ang mga ito. Bago matapos ang araw na yon ay inanunsyo din ng mga kapulisan na isa pang tao ang namatay sa pamamaril pero ito ay hindi kapamilya ni na Alona. Ito ay isang kapitbahay na nandoon lamang sa tahanan ng mga ito para makainom ng tubig. Ang mga kapulisan na dumating sa bahay ng mga Bacolod ay inilarawan na para silang nasa slaughterhouse dahil nagkalat ang mga dugo. Dahil sa bilis ng pagresponde ng Mandawi Police, hindi agad nakalayo ang lalaki at siya ay nakipaghabulan at nakipagbarilan sa mga otoridad. Ang lalaki ay nabaril at agad namatay. Siya ay kinilalang si Rico Gumulon na isang security guard sa Postal Bank sa Cebu City. Dahil sa kanyang singsing ay natuklasan ng mga otoridad na isa siyang miyembro ng PBMA. Ang mga otoridad ay nalaman na ilang oras bago ang pagmasaker sa pamilya ni Alona ay sinabi pala ni Eclio Jr. sa kanyang mga tagasunod gamit ang radyo na nagdedeklara siya ng all-out war sa mga taong kumakalaban sa kanya. Sa teorya ng mga kapulisan ay nang marinig ito ng security guard na si Rico Gumulon na puno ito ng galit at sinugod nito ang bahay ng mga Bacolod at doon ay isa-isa niya itong pinatay. Nang matapos ang mahigit kumulang na 3 oras na bakbakan sa labas ng mansyon ng mga Eclio, 16 na tao ang namatay mula sa grupo ng PBMA. Si Rogelio Mordante na miyembro ng SWAT team ay nasawi, habang si PO1 Hubert Montenegro at isa pang unidentified na pulis ay naiulat na sugatan naman. Kinabukasan alas 9 ng umaga, sumuko si Eclio Jr. at pinayagan niya ang mga otoridad na makapasok sa kanyang mansyon. Doon ay kasama niya ang kanyang ina na si Glenda Eclio na isang congresswoman. Kasama din niya ang kanyang kapatid na si Benny at abogado nitong si Attorney Salatandre. Inaresto ng mga otoridad ang 2 miyembro ng PBMA na sina Tanasio Cabahog at Generoso Ermac. Ang mga ito ay armado ng 38 caliber revolver. Sa loob ng mansyon ay nakuha ng mga otoridad ang maraming M19 rifles, isang 60 caliber machine gun, 2 30 caliber machine guns, 3 Armalite rifles, isang Ingram machine pistol, isang PAL machine pistol, 3 granada, 3 grenade launchers, isang M14 rifle, maraming mga handguns at 2 shotguns. Ayon kay dating Senador Robert Barbers na malapit sa mga Eclio ay sinabi niya na noong January pa ay napakaraming beses na niyang tinangkang pakiusapan ng pamilya nito na isuko si Eclio Jr. Lumabas na 10 beses na palang kinontak ng senador ang pamilyang Eclio para sumuko bago nangyari ang bakbakan. Ayon sa dating senador, ay wala na sanang mga namatay na mga tao kung nakinig lamang sa kanya ang pamilyang Eclio. Bukod dito ay ayon kay dating House Speaker Jose de Venecia, bago matapos ang regular session ng Kongreso, ay sinabihan niya di umano si Congresswoman Eclio pero tila wala na itong kontrol sa kanyang anak. Nang may interview si Eclio Jr. ay sinabi nito na gusto na niyang sumuko pero ang kanyang mga tagasunod ang nagsasabi sa kanya na huwag itong gawin. Ang nooy presidente na si Gloria Macapagal Arroyo ay inanunsyo na mapaparusahan si Eclio Jr. ng naaayon sa batas. Kasama sina Robert Barbers at ilang mga matataas na politiko ng Surigao del Norte ay ineskortan at inilipad nila si Eclio Jr. sa Camp Crame sa Maynila. Doon ay hiniling naman ng Volunteers Against Crime and Corruption o VACC na dalhin ito sa Cebu para harapin ang kasong parricide at mga murder charges na isinampa sa kanya. Ang Caraga Police Director Chief Superintendent na si Alberto Olario ay sinibak sa pwesto ang 2 matataas na opisyal ng Surigao del Norte Police na sina Police Director Superintendent Ricky Nerbes at Police Regional Mobile Group Director Superintendent Celso Coritana. Dahil napatunayan na ang mga ito ay nasa loob lamang pala ng mansyon ng mga Eclio habang ang mga otoridad ay tinutugis at hinahanap ito. Idinaan sa drug test si Eclio Jr. at siya ay nagpositibo sa Cebu.
Kaya bukod sa mga kasong parricide, illegal possession of firearms at murder, ay idinagdag na rin nila ang kaso tungkol sa paggamit ito ng ipinagbabawal na gamot. Ayon sa mga salaysay ng mga natitirang buhay na kamag-anak ni Alona, si Eclio Jr. ay lulong sa droga na laging ugat ng pagtatalo ng mag-asawa. Ang teorya ng mga pulis ay nagtalo ang dalawa at dahil sa lulong sa droga si Eclio Jr. ay nagdilim ang paningin nito hanggang nasakal at napatay na nito si Alona. Nang idinaan naman sa interrogation si Eclio Jr., ay itinanggi niya na siya ay may kinalaman sa nangyari sa dati niyang asawa at maging sa pamilya nito. Noong February 19, 2003, sinadyang hindi mag-enter ng plea ng kampo ni Eclio Jr. dahil gusto nilang madali ang arraignment sa mga kaso. Kaya nang mapansin ito ni Judge Henrosa Labra ng Regional Trial Court, siya ang nag-enter ng not guilty plea para dito. Habang naghihintay ng pre-trial na nakaschedule noong March 5, 2003, nakakulong naman si Eclio Jr. Lilinawin ko lamang na sa panahon na ito, ang kaso lamang na umuusad ay ang parricide dahil ang mga kapulisan sa Cebu ay tila sumuko ng maghanap ng ebidensya para mapatunayan na ito ay may kinalaman din sa pagkamatay ng pamilya ni Alona. Noong 2004, sa bagal ng paglilitis, ang kampo ni Eclio Jr. ay ginamit ito para mag-file ng motion upang pansamantala siyang makalaya dahil di umano ito ay may malalang sakit. Si Judge Labra ay pinayagan itong pansamantalang makalaya kapalit ng 1 million bond. Ang desisyon ng judge ay ikinagalit at ikinagulat ng mga kapamilya ni Alona at publiko. Kaya para maipagtanggol niya ang kanyang desisyon, sinabi ng judge na ibinase lamang niya ito sa medical evaluation na ginawa ni na Dr. Evelyn Alesna at Police Surgeon Rodrigo Codoy. Ayon sa mga ito ay maaaring mamatay si Eclio Jr. anumang oras sa kulungan kapag hindi ito nakatanggap ng mas maayos na medical treatment sa kanyang sakit sa puso. Bago magsimula ang paglilitis sa Cebu, ang mga abogado ni Eclio Jr. ay nagpetisyon sa judge na ilipat ang paglilitis sa Maynila dahil di umano ay ang mga Cebuano ay galit na galit sa kanilang kliyente. Pero sa pangalawang pagkakataon, ito ay nireject ng judge. Bukod sa desisyon na ito ay naglabas din ng whole departure order ang judge na nagbabawal kay Eclio Jr. na lumabas ng Cebu o kaya Pilipinas. Ang private prosecutor na si Orbet Santa Ana Yonko ay nag-appeal sa judge na payagan silang hukayin ang bangkay ni Alona upang maidaan ito sa autopsy. Pero bago pa man makapagdesisyon ang judge sa appeal, noong October 11, 2004, tinambangan at pinatay ang abogado. Ang isang miyembro ng PBMA ang sumuko sa NBI at inako niya na siya ang pumatay sa abogado. Walang gaanong impormasyon na makikita sa internet tungkol sa pag-usad ng kaso. Hanggang noong May 29, 2007, isa sa 8 tauhan ni Eclio Jr. ang makukulong sa kasong illegal possession of firearms. Ang iba naman ay nakalaya dahil sa kakulangan ng ebidensya. Ilang taon ang lumipas at nadagdagan ang mga kaso na isinampa kay Eclio Jr. tulad ng korupsyon noong siya ay mayor pa ng Dinagat Island. Siya ay nahatulang guilty sa kasong ito noong August 2009 at siya ay makukulong sa loob ng 3 dekada. Noong April 2012, isang dekada pagkatapos ng pagpatay kay Alona, napatunayang guilty si Eclio Jr. at siya ay hinatulan ng panghabang buhay na pagkakakulong. Inutusan din siya magbayad ng 25 million pesos para sa danyos. Si Eclio Jr. ay wala sa korte nang binasa ng judge ang desisyon, bagkus ang representative at mga abogado lamang niya ang nandoon dahil ito ay agad nagtago. Para mapabilis na mahuli ito ay nagbigay ng reward na 2 million pesos ang nooy dating presidente na si Benigno Aquino III. Dahil sa mataas na reward na nakapatong sa kanyang ulo, ang mga reporters at media ay binansagan siyang isa sa mga kriminal na nasa listahan ng most wanted sa Pilipinas.
Noong July 30, 2020, sa pinagsamang puwersa ng mga operatives mula Regional Intelligence Division Special Operations Group at ng Regional Mobile Force Battalion of the National Capital Region Police Office sa San Fernando City, Pampanga, doon ay nadakip ng mga otoridad si Eclio Jr. Ang mga otoridad ay isiniwalat na ito ay gumamit ng ibang pangalan at ayon sa report ay nakakapaglaro pa siya ng golf. Siya at kanyang driver na si Benji Relacion ay agad dinala sa Bagong Diwa sa Taguig City. Sa interview niya mula sa Bureau of Corrections, ay mariin pa rin ang kanyang pagtanggi na siya ang pumatay sa kanyang asawa na si Olona. Noong May 13, 2021, ayon sa report, si Eclio Jr. ay pumanaw dahil sa sakit niya sa puso. Ayon kay Bucor spokesperson Gabriel Siaglag, noong kasagsagan ng pandemya ay nakuha ni Eclio ang virus pero nakarecover din ito. Nang ito ay ibinalik sa kulungan ay doon na bumigay ang puso nito dahil na rin sa dami nitong iniindang karamdaman. Pumanaw si Eclio Jr. sa edad na 61. Bago pumanaw si Eclio Jr. ay sinabi nito sa mga interview na hindi na siya ang leader ng PBMA dahil inilipat niya ang pangangasiwa sa kanyang kapatid na babae at anak na lalaki. Wala namang makapagsabi kung ilan pa ang miyembro ng PBMA ngayon. Dahil ang huling report na nakita ko ay meron itong 140,000 members as of 2013. Maaaring ito ay nadagdagan o kaya naman maaaring ito ay nabawasan. Pero ang sigurado ay para sa mga miyembro nito na naninirahan sa Dinagat Island ay patuloy pa rin ang pananalig nila sa mga Eclios. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan.